So, di ba nakaraan, um, wait lang. Okay, so again, yung lesson natin ngayon is recorded. Tapos, i-upload ko to para sa mga gustong balikan yung lesson. Mabalikan ninyo. Okay, so next example natin is 4x squared. Okay, so sabihan nyo pala ako kapag naglalag or na-stuck yung screen. Kasi nangyari yun siya kanina sa grade 8, nag-stuck yung screen. So, next example na kami sila, na-stuck pa rin doon sa pinakaunang example. Okay, so 4x squared minus 25 is equal to 0. Okay, so alam naman natin na si 4 ay perfect squared. Kasi 'di ba? 2 times 2 ay 4. Tama? Opo. Opo. And then x times x, tuldok na lang yung times natin. X times x is equal to x squared. X. And then 5 times 5, 25. okay, 25. Ayan, so alam natin na sila ay perfect squared. Okay, so ipa-factor out na natin. Medyo naglalag yung yung screen dyan sa inyo, medyo naglalag. Okay, so factor na natin. So, di ba, perfect square sila. So, kahit kopya-kopyahin na lang natin to. So, 2, ito si 2, di ba? Si 2, and then x. 2x. Ayan, 2x. Ayan ba yan? And then, dito lagay din natin 2x. Kasi, di ba, 2x times 2x is equal to 4x squared. Ba, naglalag. Ayan. So, ito yan na, ito yan. Yung factors na yan. Okay, next. So, since negative to, negative 25, so malamang, yung isa dito is positive 5, and then negative 5. Kasi di ba positive times negative ay negative. So, ayan. So, na-factor out na natin siya, di ba? So, double check natin. Double check natin kung tama yung pag-factor natin. Ayan, so first term tsaka last term. So first term natin dito ay 2x times 2x. So 2x times 2x ay 4x squared. 4. 4. Ayan. And then last term natin is 5 tsaka negative 5.
So, 5 times negative 5 ilan? Negative Negative 25. 25. Okay, negative 25. Ayan. So, same lang yung ano, di ba? Same lang yung answer. Ibig sabihin, tama yung pag-factor natin. Ayan, same lang sila, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, tama yung factor. So, ngayon, ang gagawin natin is, i-equate na natin siya into 0. So, 2x, hindi wala natin, 2x plus 5, 7. 2x, ano ba yan? 2x plus 5 is equal to 0. Ayan. And then, 2x minus 5 is equal to 0. Ayan. So, baka malito kayo. Ito yan. Itong 2x plus 5, ito yan. And then 2x minus 5, ito yan. In-equate lang natin siya sa 0. Okay, next. So, para makuha natin yung value ng x, so transpose muna natin to. So, 2x, transpose natin yung 5 or ilipat natin sa kabila. So, yan ay magiging negative 5. So, 2x, ay mukhang 2y, 2x is equal to negative 5. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, so since hindi pa natin nakukuha yung value ng x, so para makuha natin, i-divide natin both sides by 2 para makancel natin si 2 dito na kasama ni x. So, ito, cancel na to si 2. And then, x is equal to negative 5 over 2. And yan yung magiging ating x sub 1 or yung unang x. Okay, next naman itong 2x minus 5 is equal to 0. So, ganun din yung gagawin natin. So, transpose natin or ilipat natin si negative 5 dito. So, 2x. Sige, ma'am. 2x is equal to 5. Kasi negative siya, di ba? Pag nilipat, magbabago yung sign. So, negative 5 magiging positive 5. And then, para makuha natin yung value ng x, again, divide natin both sides by 2 para mawala si 2 na kasama ni x. Ayan. So, nakuha natin